Dalawa na po itong ating babantayan sa impeachment court ng mga senador judge. Una ay yung motion for dismissal sa kaso ni Sara. Pangalawa ay yung jurisdiction. Yan po yung plano ngayon. Nung una, si Bato ang nag-motion ng dismissal, di ba? Ngayon, ang plano kanila namang subukan na questionin ang jurisdiction ng Senado sa impeachment, article of impeachment ni Sara Duterte. Alam nyo, nakakapagtaka ito. Pareho itong hindi naaayon sa batas Kasi ang linaw nung nasa saligang batas, constitutional duty ng mga senador na trabahuhin kapag mayroong article of impeachment galing sa mababang kapulungan ng Kongreso. Okay? Try and decide. Tapos ngayon, ang move nitong galaw nitong si Bato de la Rosa, dismissal or jurisdiction. Mayroon bang jurisdiction daw ang Senado at susubukan daw niyang gawin yun sa pagbabalik nila sa Senado by 28 after SONA. Ayan po yung ating aabangan. Pasintabi na Senador Bato, pareho pong labag sa batas yan Tingnan natin kung meron bang makukumbinsi ka na ang paniniwala ay tama yan kahit nasuntok sa buwan. Kasi hindi po yan mangyayari. Dahil ipipigilan ng mga abogado at pati ang Korte Suprema ay siguradong hindi papayag dyan. Kasi alam ng Supreme Court na naaayon sa saligang batas ang trabaho at obligasyon ng mga senador judge na mag-trial dahil sila mayroong jurisdiction. Tapos ngayon susubukan ni Bato de la Rosa na questionin ang jurisdiction. Wow! Any comment, reaction? Malaya po kayo. Okay? Sunod na ating pag-usapan ay ito kung aksyon, hindi bakasyon. Ang galing magdugtong ng mga lingwahe na salita ito si Yosek Claire Castro. Tinanong kasi siya kung ano ang masasabi sa mga pagbibiyahe ni Sara Duterte at saka mga sinasabi nito sa mga interview na kung ano-ano. Ay ang sagot ni Claire Claire Castro, ang Pangulo ay aksyon, trabaho ng trabaho, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw-araw, biyahe ng biyahe. Yun daw namang isa ay bakasyon lang, nagbabakasyon. Aksyon, hindi bakasyon. Ayun. Ang pinariringgan na puro bakasyon, si Sara, ay kasi tatlong beses nagpunta ng The Hague, Netherlands, nagpunta ng Middle East, nagpunta ng Malaysia, nagpunta ng Australia. Yan ho yung mga biyahe. So yun ang parang ang tingin ng Malacanang, bakasyon ng bakasyon. Malayo sa aksyon. Ayun, tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Okay? Sunod na issue pa, itong survey ng SWS. Ano ang sinasabi ngayon ng SWS? 44% okay, ay naniniwala silang dapat ay magkaroon ng trial, magkaroon ng impeachment. Hindi pwedeng walang trial o walang impeachment trial kay Sara Duterte. Naniniwala sila na at kanilang ipinagtatanggol na dapat ito'y manatili. Maliban doon sa 44%, sinasabi nilang pinatatagal. Ayan hindi lang ho yung naniniwalang dapat magkaroon, kundi doon sa 44% sa survey ay naniniwala ang mga Pilipino na pinatatagal, sinadyang patagalin ng mga senador ang kasong ito. Ayan So, yung tungkol sa pabor sa impeachment, 88% yun doon sa unang mga survey. Pero ito, 44% naniniwalang pinatatagal, sinasadya ng mga senador. Abay, paano kayo naging senador ng bayan? Kung ganyan ang pananaw at paniniwala ng tao, yan ay base sa nakikita, naririnig mula sa mga senador, especially ang Senate President, na siyang madalas ini-interview ng media at pinaninindigan ang kanyang sariling paniniwala. Yan ang matindi. Okay? Na yun po yun. Meron pang isang issue. Nabalitaan nyo, si Isko Moreno, nag-BBM na yata.
Abay, doon sa Luneta, nang mamahagi ng mga vehicle na ambulansya sa mga mayor. Abay, siya nangunguna ron. Siya nakapronton. May alam naman natin si Isko Moreno ay kalaban doon sa presidential election ng 2022. Tapos after election, nagsara-sara na siya. Lalo nitong nakaraang election na nakaraang Mayo, local election. Si Sara Duterte, ilang beses niyang dinala sa Maynila at binanatan yung mga congressman na hindi niya kaalyado. At Duterte ang galaw ni Isko. Abay, biglang nung namimigay na ng ambulansya si Pangulong Marcos, nandoon, nakapront pa siya. Siya yung malapit na laging katabi ng Pangulo. So, tanong lang, ikaw ba, Isko, nag-BBM na? O nagbabalimbing lang? Dahil yun talaga ang galaw. Maka Duterte, pagkasama Duterte, maka Marcos, pagkasama ang Marcos. Ganun ba yun? Hindi. Nagtatanong lang ako. Kayong mga taga Manila, bahala na kayo kung anong tingin nyo sa mayor nyo. Yun lang ang nakita natin. Nasa video naman yan, hindi ko na papakita. May mga picture at video sa Luneta na talagang lagi nakadikit kay Pangulo. Ano, kailangan mo ang ambulansya? O anong dahilan yan? Ambulansya ba ang kailangan mo? O nagsisip-sip ka lang? Ano, iniwanan mo na ba si Sara Duterte? O pagdating ni Sara, kay Sara ka ulit? Isko, showbiz na showbiz ang dating mo. Ayan. Ito yung huli na ating pag-usapan. Dami natin pinag-usapan dito dahil balita kasi. Itong hirit, di na nakatiis si Chavit Singson. Although ito nabanggitan natin, pero matindi ho yung sabi niya Alzheimer, nakalimot, makakalimutin. Parang ganun daw ang ating Pangulo. Kasi daw siya ay kinalimutan na. Siya daw na Ilocano, promotor sa pagtakbo niya sa bilang Pangulo ng 2022. Tumulong siya, financially at saka mga aeroplano, pero kinalimutan na daw siya. Kaya merong Alzheimer daw. Nakakalimot. Kinalimutan, makakalimutin ang Pangulo. Antindi? At hindi lang yun. Mukha ang sinasabi ni Chavit Singson, hindi na raw siya tutulong. Ayaw na daw niya tumulong sa mga Marcos. Ibig sabihin, pagkatapos ni Bongbong Marcos, kung masakaling mayroong Marcos na lalapit sa kanya, mukhang ayaw na niya. Mukhang nagkapubaya yung tao. Grabe nga naman yung kanyang pagod. Siya kasi ang presidente ng liga ng mga mayor. At malaki ang ginastos niyan para suportahan yung mga nung nakaraang eleksyon na yun. Pati yung mga aeroplano niya ay ginagamit. Pagkatapos ngayon, nakalimutan na. Wow. Paano yan? Lihitimong issue yan. Ano gagawin natin ngayon dyan sa issue niya? Yung mismong Ilocanong bilyonaryo, nagtampo na. Hindi lang tampo, mukhang may galit pa nga kasi may pananumbat na. Ginamit na yung kanyang mga sasakyan, ginamit daw lahat-lahat ng kanyang koneksyon. Tapos bigla siyang nakalimutan at kinakalimutan na. Ang lupit. Sino ba ang nangaharang diyan sa Malacanang? O yung mga nangaharang sa Malacanang doon sa mga totoong nakatulong ng eleksyon at totoong nagmamalasakit kay Pangulong Marcos, huwag naman yung harangin. Bigyan ng pagkakataon si Marcos at ang ating Pangulo ang naiipit at kawawa sa nangyayari kapag kaganyan.